Breaking news mga kabayan, Pilipinas sasali sa pinakamalaking military exercises. Ano-anong mga bansa ang kasama dito? Pangalawang breaking news. Amerika, tinigil na ang lahat ng military aid. Kasama ba dito ang Pilipinas? Pangatlong breaking news. China, gumamit ng kakaibang weapon laban sa PCG. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon sa acting ambassador ng Australia sa Manila na si Moya Collett, ang Pilipinas daw ay magpa-participate sa Talisman Sabre sa pinakaunang pagkakataon, ang largest military exercise sa Southern Hemisphere. Si Collett ay nagsagawa ng announcement sa panahon ng Maritime Security Forum na inorganisa ng Strat-Based Institute sa partnership kasama ang French Embassy sa Pilipinas. Binanggit din niya ang second iteration ng Exercise Alon na idinisenyo upang mapahusay ang interoperability sa pagitan ng mga strategic partners at muling pinagtibay ang patuloy na paglahok ng Australia sa United States-Philippines Balikatan Exercises. Ang maritime security at territorial defense ay core pillars na ngayon ng Defense Cooperation Program ng Australia, isang pag-unlad bilang tugon sa mga pangangailangan ng Armed Forces of the Philippines. Sa website nito, sinabi ng Australia Defence Force na ang Talisman Sabre 2025 ang magiging ika-11 at largest iteration ng exercise. Ang mga forces ay lilipat sa Australian training areas mula sa kalagitnaan ng Hulyo ng 2025. Ayon sa ADF, 19 na bansa ang inimbitahan sa exercise ngayong taon. Ang exercise na ito ay sinasabing isang key opportunity para makipagtulungan sa mga partners sa rehiyon at sa buong mundo. Ayon sa post ng Australian Army sa website nito, ang Talisman Sabre ay isang biennial exercise na pangunahing kinasasangkutan ng Australia at US. Ito ay isang multinational at joint multi-service exercise na kinabibilangan ng libu-libong mga troops at major asset tulad ng Australian at Allied warships, fighters, bombers, helicopters, armor at artillery. Ang exercise ay isasagawa sa mga designated ADF training sites sa buong Queensland at sa mga katabing maritime at airspace areas ng Coral Sea. Ito ay bubuuin ng isang live fire exercise at field training exercises na kinabibilangan ng force preparation activities, amphibious landings, ground force maneuvers at air combat at maritime operations. Ang eksaktong mga lokasyon naman nito ay pinaplano pa rin. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Estados Unidos na sinasabing world's biggest donor ay nag-freeze ng halos lahat ng foreign aid nito noong Biyernes. Ang exception lamang dito ay ang mga emergency food at military funding para sa Israel at Egypt. Ang kautusan na ito ay nagbanta ng mabilis na paghinto sa bilyon-bilyong dolyar na mga US-funded projects sa buong mundo upang suportahan ang health, education, development, job training, anti-corruption, security assistance at iba pang mga efforts. Kumpara sa ibang mga bansa, ang US ay nagpo-provide ng mas maraming foreign aid na umaabot sa budget na humigit kumulang $60 billion noong 2023 o humigit kumulang 1% ng US budget. Sa Pilipinas, sinabi ng palasyo na makikipagtulungan ang Department of Foreign Affairs sa gobyerno ng US para makita kung paano makakaapekto ang freeze order nito sa Pilipinas. Ayon sa pahayag ng Presidential Communications Office, mahigpit na sinusubaybayan ng DFA ang mga ulat sa posibleng pag-freeze ng mga US foreign assistance at makikipagtulungan sila sa mga partner sa US Department of State at US Government para matukoy kung paano ito makakaapekto sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang naging largest recipient ng US military assistance sa rehiyon ng Indo-Pacific, kung saan ito ay nakakatanggap ng mahigit $1.14 billion para sa mga military equipment
at mga training mula 2015 hanggang 2022. Sa iba pang mga balita, ginamit ng China noong Sabado sa unang pagkakataon ang isang long-range acoustic device na may kakayahang mag-produce ng high-level decibel na maaaring makapinsala sa pandinig at ito ay makakapangharas sa PCG sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, na ginamit ng China Coast Guard 3103 ang device upang pigilan ang BRP Cabra ng PCG na makalapit sa barko ng China. Ayon pa sa kanya, ang Chinese Coast Guard vessel ay lumilitaw na ini-escort ng tinatawag na monster ship. Ang massive ship ay unang na-monitor sa labas ng Capones Island sa katubigan ng lalawigan ng Zambales noong January 4 at nanatili ito ng matagal sa nasabing lugar. Sinubukan din ng maliliit na sasakyang pangdagat ng China na lumapit sa baybayin ng Pilipinas mula noon. Sinabi ni Tariela na ang BRP Cabra ay nagsagawa ng oras-oras na radio challenge upang igiit ang presensya ng mga Chino na lumalabag sa Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award. Dagdag pa ni Tariela, sa kabila ng harassment at intimidating presence ng Chinese monster ship, ang BRP Cabra ay nananatiling committed sa kanilang misyon. Nitong late Saturday, sinabi din niya na ang CCG 3101 ay na-pushed back sa posisyon nito sa pagitan ng 90 hanggang 95 nautical miles sa baybayin ng Zambales. Noong Biyernes, hinaras ang CCG at PLA Navy ang isang research mission ng BFAR sa Sandy Cayce malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ang paniniwala tungkol sa Estados Unidos na ito'y isang bansa na may pinakapaborableng estratehikong posisyon sa buong mundo. Mula sa heograpikal na paglalarawan, ang Estados Unidos ay nasa pinakamagandang lokasyon. Hindi lamang dahil napakalawak ng teritoryo nito na biniyayaan ng mayayabong kagubatan at lupain na angkop para sa agrikultura, kundi mayaman din ito sa langis at mineral. Mayroon din itong mga panloob na daan ng tubig at mga daungan na nagbibigay ng lakas na bentahe sa pagbiyahe ng mga kalakal. Ang Estados Unidos ay mayroon lamang dalawang bansa na magkakaugnay ang hangganan, ang bansang Mexico at Canada. Bukod sa mga mahihinang banta tulad ng palagiang pagtatalo sa pagitan nila ng Mexico na may kaugnayan sa hangganan at ang tila di mapigilang pag-usbong ng musikang pop mula sa Canada. Sa kabila ng mga suliraning kinakaharap sa dalawang bansa, nanatiling matibay at maayos ang kanilang ugnayan, lalong-lalo na sa Washington na estado ng Estados Unidos. Ang kawalan ng banta sa puwersa ng militar at ang mabilis na pagyabong ng ekonomiya sa kontinente ng Hilagang Amerika ay nagpalakas ng dominasyon ng Estados Unidos sa buong rehiyon. Kung ihahambing sa Europa ang pagkakaroon ng pantay na lakas ng mga estratehikong estado na nag-aagawan para sa parehong limitadong mga mapagkukunang yaman ay nagdulot ng maraming madugong digmaan na sa huli ay nagtapos sa ikalawang digmaang pandaigdig. Samantala para sa US, ang huling malaking labanan sa kontinente ng Hilagang Amerika ay naganap noong 1836 sa mapaminsalang ekspedisyon ni Santa Ana na kung naging matagumpay ay maaaring naging Mexico at hindi ang US ang nagdomina sa Hilagang Amerika. Marahil ang pinakamahalaga ay walang hadlang na pumasok sa mga karagatan na naging dahilan ng paglakas ng kapangyarihan ng US sa parehong ekonomiya at militar na aspeto. Ginagamit ng Estados Unidos ang malakas na ekonomiya nito para makontrol ang Europa at Asia. Sa nangungunang 15 bansang nakikipagkalakalan ng Estados Unidos, 6 ay nasa Asia at 7 ay nasa Europa. Ang malayang paglalayag sa karagatan ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pandaigdigang impluensya ng Estados Unidos. Matapos matiyak ang kaligtasan ng mga hangganan nito sa lupa, ang seguridad ng Estados Unidos ay maaring magkalamat sa sakop nitong karagatan. Sa gitna ng matinding kompetisyon,
Ang atensyon ng Washington mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nakatuon sa pagpapalaganap ng kapangyarihan nito sa labas ng bansa. Ang kapangyarihan ng Amerika ay walang katulad sa buong mundo. Ang mga stealth strategic bombers nito ay maaring gumalaw ng hindi nahahalata patungo sa kabilang panig ng mundo sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga strategic airlifters nito ay maaring maglipat ng mga tropa sa loob lamang ng ilang araw, at ang mga aircraft carriers nito na patuloy na naglalayag sa mga dagat ay simbolo ng puwersa ng Amerika sa buong mundo. Gayunpaman, sa kabila ng lakas na ito, ang malawak na dominasyon ng Estados Unidos ay nahaharap sa matinding hamon at kompetisyon. Sa kasaysayan, ang mga karagatang Atlantiko at Pasipiko ay nagsilbing pangunahing hadlang sa anumang kapangyarihang nagtatangkang sakupin ang lupain ng Amerika. Ang huling kapansin-pansing pag-atake sa teritoryo ng Estados Unidos ay ginawa ng imperial na Hapon na nangangailangan ng mga taon sa paghahanda at pagtuklas sa makabagong armas para salakayin ang Pearl Harbor. At ito ay nasa kalahating daan pa lamang na pangunahing lupain ng Estados Unidos. Di tulad ng mga pangunahing katunggaling estratehiko nito, nakikinabang ang Estados Unidos sa malayang paglalayag nito sa karagatan. Maraming mga daungan ang kontrolado ng China, nagdurusa ang Russia sa kakulangan nito sa mga daungan. Gayunpaman, ang katatagan ng Amerika sa mga karagatan ay isa rin sa mga kahinaan nito. Ang pangunahing potensyal na kahinaan ng Amerika ay maaaring dulot ng pagbabago ng klima. Ang pagtunaw ng yelo sa Arctic ay nagbubukas ng mga bagong daanan ng paglalayag sa karagatan mula sa Hilagang Atlantiko patungo sa Hilagang Pasipiko. Ang Northwest Passage na sumusunod sa Hilagang Baybayin ng Estados Unidos at Canada, at ang Northeast Passage sa kahabaan ng Hilagang Baybayin ng Russia. Kahit na limitado ang paggamit ng mga ruta na ito mula Mayo hanggang Oktubre, mas marami ng mga barko ang dumaraan sa mga tubig na ito. Ang paglalayag sa mga karagatang Atlantiko ay nagpapahintulot sa mga barko na manatili ng ilang linggo sa paglalayag sa mga ruta mula sa Hilagang Europa, Asya at kanlurang baybayin ng Estados Unidos. Ang karamihan ng mga ruta ay nagpapakita sa Amerika at Asya bilang magkasalungat na mga direksyon, ngunit ang mga ito ay halos magkasalungat lamang sa pamamagitan ng Bering Strait. Sa pinakamalapit na bahagi nito, sa pagitan ng Siberia at Alaska, mayroon lamang 50 miles na agwat o 89 kilometers. Ibig sabihin nito na ang patuloy na pakikipagkalakalan sa pamamagitan ng dagat Antartiko ay mapapailalim sa kontrol ng Estados Unidos at Russia. Ang agresibong presensya ng Russian naval sa Atlantiko at Pasipiko ang pangunahing pinag-aalala ng Estados Unidos. Ito'y kasama sa lumalawak na impluensya ng Russia, na banta sa muling pag-usbong ng Cold War na naging hamon sa Estados Unidos sa pagitan ng ika-20 siglo. Ang pandaigdigang kompetisyon ay maaring magbigay ng malaking benepisyo sa estratehiya ng Russia dahil ang hilagang ruta ng Russia at ruta sa Pasipiko ay maaring magbukas ng hindi limitadong access sa mga karagatan. Pati sa mga buwan ng taglamig sa darating na dekada, ang kakulangan sa mga pantalan na walang namumuong yelo ay naging malaking kakulangan sa USSR at nagpahina sa kakayahan para maglayag sa dagat Atlantiko at Pasipiko. Naging limitado ang mga aktibidad ng mga sasakyang pandagat nito. Ang mga pangunahing lagusan sa hilagang ruta ng Russia ay karamihan ay matatagpuan malapit sa hangganan ng Finland sa Kolansky Peninsula at sa paligid ng White Sea, habang ang mainit na Gulf Stream ay nagbibigay garantiya ng karagatan na hindi nagyayelo sa buong taon. Gaya ng maaari mong makita sa mapa, nangangahulugan ito na ang karamihan sa mga military ship at submarines ng Russia ay nakatuon sa isang solong lugar na halos kasing laki ng Virginia. Ito ay ginagawang mas madaling mapansin at masubaybayan ng mga kalaban ng Russia ang ruta ng mga barko. Ang lugar mula sa karagatang Karibo hanggang sa dagat ng Hapon ay mas malamig at madaling magyelo sa mga buwan ng taglamig.
pinapakita ng mga kuhang larawan ng satellite kung paano nagyayelo ang mga pangunahing pantalan ng Pacific Fleet sa taglamig, na ginagawang kritikal ang paggamit ng mga icebreaker para sa mga operasyong militar. Samantala noong Cold War, ang tanging paraan na maaaring makapagbanta sa US ang Pacific Fleet ng USRR sa mga buwan ng taglamig ay sa pamamagitan ng mga nuclear submarines na tahimik na sumisingit sa makapal na Arctic ice. Ngayon, sa patuloy na pagbabago ng kapaligiran, maaaring gamitin ng Russia ang kanyang surface fleet sa rehiyon upang lubos na palakasin ang kanyang mga kakayahan sa operasyon. Ang US ay nahuhuli sa kompetisyon sa Arctic, samantalang ang Russia ay matagal nang nag-iingat sa rehiyon mula noong taong 2000. Ang US ay bago pa lamang nakasagawa ng mga hakbang. Noong Oktubre 2018, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 dekada, isang aircraft carrier ang nag-operate sa Arctic Circle. Nagpapakita ng interes ang Estados Unidos, partikular na sa pinag-aagawang ruta ng Russia at Estados Unidos sa nakaraang taon. Ang Moscow ay nakatuon sa malawak na modernisasyon sa infrastruktura, kabilang ang pagpapatakbo ng dating Soviet na mga asset at pagtatayo ng mga bagong base militar at radar. Ang US ay nahuhuli sa kagamitan kumpara sa katunggaling bansa. Halimbawa, mahalaga ang mga icebreaker sa malamig na klima kapag naglalayag sa dagat Antartiko. Bagamat mayroong humigit kumulang na 50 na icebreaker ang Russia, ang US ay mayroon lamang isang operasyonal na barko. Ang pagbabago ng klima at ang pamumuo ng yelo sa Antartiko ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad sa kanilang Cold War na kalaban. Para sa Russia na nasa paligid lang ang mga kaaway sa mga hangganan ng Europa at Siberia, ang mas malawak na lagusan sa operasyon sa Atlantic at higit sa lahat sa Pasipiko na nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa ilang dekadang kompetisyon sa Washington. Bagamat maaring banta pa rin ang yelo sa hilagang Antartiko, ang mainit na sinag ng araw sa tropikal na tubig ng Caribbean ay nagbibigay ng mas direktang banta sa Estados Unidos. Marahil ang pinakamalaking banta sa mga bansang may tropikal na klima sa kasalukuyan sa Estados Unidos ay ang Cuba. Dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Una, ang layo ng baybayin ng US sa mainland. Pangalawa, ang panganib na dulot sa mahalagang ambag ng Gulf of Mexico. Mahalintulad ang Cuba sa isang punyal na nakatutok direkta sa sentrong utak ng ekonomiya ng Estados Unidos. Mula sa heograpikal na paglalarawan, ito'y matatagpuan mismo sa bukang Golpo ng Mexico, kung saan matatagpuan ang dalawang pangunahing kontrol sa mga barkong pandagat na papasok at palabas. Ang unang kontrol ay nasa hilagang baybayin ng Cuba patungong Florida Keys. Samantala, ang pangalawang kontrol ay nagsisimula mula sa timog silangang baybayin ng Cuba, pababa sa tangway ng Yucatan sa Mexico. Ang mga kontrol na ito'y may sukat na 90 milya o mga 145 kilometro at 125 milya o 201 kilometro ang pagitan. Ang distansyang naging mahalaga para sa modernong anti-ship missiles. Ngunit bakit nga ba mahalaga ang Golpo ng Mexico sa isang estratehikong perspektibo? Sa isang estratehikong pananaw, kung ang New Orleans ay ang pintuan patungo sa Hilagang Amerika, ang Golpo ng Mexico naman ay ang harapan nito. Ang New Orleans ay napakahalaga dahil ito ang nag-uugnay sa karagatan patungo sa kanlurang Estados Unidos sa pamamagitan ng nagsasanga na Ilog Mississippi. Ang ilog na ito'y binubuo ng mas malalim sa bahagi ng Missouri, Ohio, Arkansas at Tennessee Rivers. Naging dahilan ng maagang tagumpay ng Estados Unidos at hanggang sa kasalukuyan ay isang mahalagang bagay para estratehikong at ekonomikong bentahe. Dahil ang mga barkong pandagat na nagdadala ng mga kalakal mula sa looban ay hindi kayang lumabas sa malakas na alon patungong Europa. Ang dimensyon ng malalaking barko ay ipinagbabawal na makatawid ayon na rin sa umiiral na patakaran. Sa makatuwid,
Ang mga daungan sa estado ng Mississippi ay nag-uugnay sa Estados Unidos na karagatan. Napakahalaga ang negosyong pagbiyahe ng padala para sa ekonomiya ng bansa. Ang Mississippi ay may mahalagang bahagi na ginagampanan. Sa kalakalan magmula sa namiminang produkto hanggang sa ginagawa sa loob ng Estados Unidos. Dinadaan sa kanilang mga rutang karagatan ang kalakal at bilang kapalit, ito'y nagpapalakas ng alyansa at impluwensiya sa bawat estado.